pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras alas 5:05 sang kulop. Mapinakulop adiya nato mga balita sa ina nga pangurason. Qatar man PNP naghatagsin mga material para sa mga impormasyon ng para sa kaupayan. Pamatian tan detalye sa report matay kang kan Joyce Claire King. Radyo Pilipinas Report. Ang mga personahe sa Katarman Municipal Police Station ubos sa pagdumara ni Police Lieutenant Colonel Cirilo C. Apitin Jr., Acting Chief of Police, naghimo sin kumpanya sa pagpakig-alam pinaagi sa paghatag sin mga IEC materials sa mga estudyante sa UEP sa Katarman, Northern Samar. Ini nga aktibidad tuyo sa pagdakir sa kaangayan sa publiko ngan pagburublig sa pagpadayon sa kahapsay ngan seguridad. Ang mga ginhatag ng mga material naglakip sin mga importansya ng mga balaod ng mga kompanya sugad sa anti-illegal drugs campaign, anti-terrorism awareness, RA 10586 or Anti-Drunk and Drug Driving Act, RA 11313 or Safe Spaces Act, RA 9262 or VAUC. Ngan ang mga contact details sa istasyon upod ang 911 hotline. Para sa Bagong Pilipinas, Joyce Claire King, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Sektor Sambugas sa Antique gimpakusugan sa Marcos Administration. Pamatian tan detalye sa report pati kang Diana Jane Manicani. Radyo Pilipinas Report. Sektor San Bugas Antique, gimpakusgan San Marcos Administration. Gimbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. ang bag-o nga gintukod nga rice processing system sa Antique. Kaparte ini san paningkamot nga mamoderno ang pag-uma ngan masiguro ang food security na usa nga importante sa agrikultura san administrasyon. Sumala sa Pangulo, ang Rice Processing Center in maghatag sin mas taas nga kalidad sa bugas ngan magiging mas masayo ng trabaho sa mga parag-uma. Pinaagi sin pag-automate sa pagpamarangan pagiling san humay. Ang pasilidad in may da moderno nga teknolohiya ngan mga gamit para sa pagpamara, pagiling, ngan pag-imbak san humay. Nagdika nga operasyon sa Hamtic RPS dida sa Nobyembre ngan may da average nga produksyon sin 260 kahon sin bugas kada adlaw. Nga ginyakan pa sa PCO, nan kooperatiba ay nagsusupply sin bugas sa iba-iba nga establishmento sa Antique. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Jane Manicani, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ini ang kabugusan sa natong balita para yana nga pangurason. Padayon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Ako si Leon Rio Vanilla Cabanatan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Reggie Malinaw.